Our topic for today is about network architecture and its topology. But before that, let us begin our topic by introducing the two types of networking, the peer-to-peer and the server-based network, or sometimes called the client-server network. Let us now differentiate server-based and a peer-to-peer network. The peer-to-peer network doesn't have dedicated server. Usually, each computer can be tagged as a server or a client depending on the task of the computer being processed. But before things become clearer, let us first differentiate the server for the client itself. Server is what you call the service provider, and the client serves as the service requester. Do not make confused using the two. As a client, you are the one who asks for something. But to whom you are going to ask for something? It's for the server, because server is the source provider on anything the client wants to request. In this type of network called peer-to-peer network, each computer can be a server or a client, contrary on what the server-based network do. Because the server-based or client-server network, it has a dedicated server. Once there is a dedicated server on the network, no one in the network can be a server except one. All computers connected in the server will be its client. All clients in this type of network cannot stand alone without server. I will show you some detailed report to differentiate the peer-to-peer network from the server client network. Here it is. Number 1. Peer-to-peer network is easy to set up. No more advanced knowledge is required unlike in the server-based client. Number 2. Server client is much costly than to a peer-to-peer network since the setup is easy and you do not require network professional to hire and to do it for you. It is somewhat cheaper than a server client types of network. Peer-to-peer network can be implemented in a wide range of operating system. Unlike server client network, only works in operating system supported which you can be implemented. Now, we now have an idea on what the network architecture is all about. Now, let us tackle its topology. Topology is layout pattern of interconnection of some element of a computer. When we said layout pattern, we may classify it into physical or logical. Physical means the physical arrangement of each node or computer device connected onto the network, while logical is how they are communicated with each other. Later, we are going to show you the difference between logical and physical classification. Sometimes, some type of network topology are as follow. We have bus, star, ring, mesh, hybrid. Bus topology. Ang bus topology ay gumagamit ng isang cable bilang pinaka-main trunk para ikabit sa lahat ng mga ine-network. Sa lahat ng mga topology, ang networking ito ang pinakamadaling i-setup dahil hindi na niya kailangan ng hub, routers, at kung ano-ano pang networking devices. Wire lang, katalo na. Yung cable na ginagamit dito, ang tawag dun ay trunk, backbone, or segment. Dito sa bus topology, kapag ang isang computer ay nag-send ng signal ay dadaan sa mga cable. Siyempre, papunta man yan sa kabila o mula doon sa kabila, kung saan galing ang signal at kung saan papunta. Kapag ang signal ay nakarating na sa dulo, ano nang mangyari? Babalik ulit ito kung saan ito galing. Tawag doon ay signal bounce. Malaking problema kapag nagkaroon ng signal bounce sa network. Magbabanggaan kasi yun at masira. Pag nasira, kailangang i-transmit ulit yung signal na hindi natanggap ng dapat tumanggap. At dahil dito, kailangan nating maglagay ng terminator sa magkabilang dulo. Bakit terminator ang tawag sa kanya? Parang sa bus, di ba may mga terminal? Ang terminal, kasi ang ibig sabihin nun ay katapusan. Para saan naman si terminator? Ginawa yung terminator para i-absorb niya o tapusin yung signal
para kapag nakarating na sa dulo, hindi na siya babalik para maiwasan ng signal bounce sa network. Kasi nga, nakakasira ang signal bounce sa network. Ibig sabihin nito, pag may signal bounce, magkakaroon ng break sa cable at magkakaroon na tayo ng mga unterminated signals sa buong network. Sapat na dahilan para masira ang buong network. Tandaan, sa bus topology, kapag nagkaroon ng break sa cable, sira ang buong network. Physical damage man o sa loob, nasira gawa ng signal bounce. Advantage, madaling i-set up. Mas makaunting wire ang kailangan kaysa star topology o mesh topology. Mas makakamura kasi nga hindi mo na kailangan ng routers o ng hub para sa networking. Wire lang okay na. Pag nasira ang workstation o yung client, hindi madadamay ang buong network. Disadvantage. Ang mahirap sa networking na ito ay ang mag-troubleshoot o hanapin ng sira. Halimbawa, mag-imagine kayo ng isang mahabang wire na kumakabit, ang ibig sabihin natin sa 100 computers. Biglang nasira ang network. Ibig sabihin, ang lahat ng cable ay kailangan mong i-check para malaman mo kung saan na ang sira. Okay lang kung isa o kinagat ng daga o anumang madaling makita, paano pag nasa loob? Mahirap yun. Lalo na kung palpak yung pagkikrimp, mahirap i-detect yun kung napakarami. Star topology. Ulitin ko lang yung sinabi nila kanina. Hindi tayo magbabatay lang sa physical design. Minsan kasi kahit hindi star ang shape ng ayos ng mga computer, gumagamit siya ng star topology. Hindi ayos o physical layout lang ang batayan, kundi yung mga nodes o points. Kung sa bus topology kanina, hindi tayo gumamit ng router o hub, ito naman ang pinaka-features ng topology na ito. Meron siyang tinatawag na central device which is hub or switch. Ang isa sa pinakamagandang bagay dito sa star topology, kapag may nasirang wire, hindi madadamay ang buong network kagaya sa bus topology na pag sira isang wire, buong network na madadamay. Sa star topology, pag may nasirang wire, isang workstation o client lang ang mawawala sa network. At sa lahat ng topology, ito naman talaga ang pinakasikat ngayon. Sa mga office, computer shop, bahay-bahay, sa mga lab ng school, halos lahat ito ang ginagamit. Ang hindi lang maganda dito, halos 10 computers lang o hanggang 25 lang ang magkakakitaan. Minsan hindi na makita pero meron namang hybrid topology kung saan yung star topology pwedeng maramihan na siyang star topology na iisang network, kaso magiging hybrid na siya. Tandaan, sa star topology, pag may sira ang wire, kung ano lamang workstation ang walang connection, yun lamang ang sira at walang madadamay na iba. Pero pag ang nasira ay ang hub or router, sira lahat ng connection. Ang advantages naman ng topology ito, mas madaling magdagdag ng workstation sa ganitong klase ng topology. Habang may port ka na available, pwede kang magdagdag ng hindi mo nagagalaw yung ibang workstation sa network. Di ba nga sabi ko kanina, sikat to at halos ito ang ginagamit kasi nga napakadaling magdagdag at magbawas at baguhin ng setup ng ganitong klaseng topology. Kung may advantages ang topology na to, syempre may disadvantages din to. Meron tong disadvantages kasi di ba nga meron siyang central device. Ibig sabihin, meron din tayong central problem. Kapag nasira yung mismong device na yon, sira na lahat ng connection. For example, isipin nyo merong thunderstorm sa isang lugar. Kapag kumikidlat at matamaan yung router na yan, kapag nagdodota kayo, talagang matatanggal ang connection nyo. At wala nang way para makapag-connect kayo sa isa't isa. Ang router nga pala ngayon ay nagkakalaga ng 800 pesos to 1,000 yung wired. Pero yung may wireless, nasa mga 1,700 siguro. Pero sa CDR King, alam ko 800 na router dun, wireless na. Kaya medyo mahal ang ganitong klase. Pero pag inisip mo, mura na ngayon. Dahil sa sobrang dami ng gumagawa ng router TP-Link, T-Link, Edimax, mabilis magmura. Dati kasi 3,000 yan, ngayon nasa 9,900 lang. Yan ang mesh topology. Di ba nga sabi kanina, wag lang magbabatay sa itsura.
Isipin nyo tong network na to. 'Di ba parang star din? Pero mesh tawag dyan. Ang mesh topology, ito yung topology na halos kinalimutan na ng mga network professional. O sabihin na natin kinalimutan na talaga nila. Pero kailangan nating malaman para lang sa pag-aaral natin. Sa mesh topology, gaya na nakikita ninyo, sa bawat computer to computer, may connection. Sala-salabid yan, kumbaga. Messy talaga, siguro nga kaya mesh yung tawag dyan dahil meshy talaga. Isipin ninyo, to network with 10 computers. Kapag nagdagdag ako ng isa, ilang wire ang kailangan? E di magdadagdag ako ng siyam na wire pa. E paano kapag isa pa? Another 10 wire na naman. Kaya ikaw man ang magne-network, hindi mo isasuggest to sa mga customers mo kasi gugulo masyado yung wiring. Tatandaan nyo sa mesh topology, bawat computer may sariling wire para mag-communicate. Ano ba ang advantage ng mesh topology? Sa mesh, hindi siya pwedeng magkamali, lalo na sa tulad mo, halimbawa is sigurista ka. Kasi bawat PC to PC may wire. Pag ikaw ba naman nagkamali pa, napaka-imposible na mawala din yung connection kasi nga sa dami ng wire na ginamit mo. Isa sa disadvantage, palagay nyo maggastos to sa wire. 'Di ba nga kasi kabit-kabit nga tong ganitong klase ng topology. At isa pa, mahirap i-manage yung ganitong klase. Ang UTP cable pa naman walang pangalan. Siguro para wag ka malito, lagyan mo ng tanda yung bawat cable. Itong cable na to, PC4 to 81, PC4 to 82, PC4 to 83. Tapos pag may kumausap sa'yo, ano nga ulit? Nasaan na tayo? Hybrid topology. Pinakamahalagang dapat nating tandaan sa pagne-network na hindi masama kung pagsasama-samahin natin ang lahat ng mga topology. Pag pinagsama-sama mo ang iba't ibang klase ng topology, pwedeng iba-iba. Pwedeng star, bus, mesh, ring, o kahit ano pang topology. Pwede din namang 5 star o 2 star lamang. Basta pag dalawang topology, yung pinagsama mo, yung ginawa mo, tawag doon, hybrid topology na, syempre. Yung pinakasikat na topology, yung star topology, di ba meron yung central hub. Pwede ka magpadami ng mga network mo gamit ng star topology. Pwedeng star, parang dun sa computer shop. Sa kabila, star, sa kabila, star, tapos pinagsama yung dalawang star, so naging hybrid topology na siya. So bumili siya ng mas mahal na, kung halimbawa dalawang hub, tapos dalawang star, pwede din yun. Meron din naman tinatawag na star ring topology. Physically, pag tinignan mo yung nodes niya, parang star. So you can say na star yon, pero logically, pag inisip mo, it acts as a ring. Kaya tinawag siyang star ring topology. Pero yung mga yan, tawag dyan in general terms, pag madami ng topology, hybrid topology na yon. Ang advantage naman ng hybrid topology, madaling mahanap kung saan ang problema. Halimbawa, 2 star topology yung ginawa mo. Pag nasira yung isang grupo ng network sa kabila, alam mo na ang sira yung isang hub doon sa hindi gumaganang network. So, isa pa, madaling magdagdag ng isang topology o ng iba pang client na hindi mo nagagalaw ang ibang network. So, ibig sabihin, pag meron kang hybrid topology, mag-work ka dito sa kabila, hindi apektado yung isa. So, ibig sabihin, madaling magdagdag. Pag naman ang topology na hybrid,
ay madaling mag-adapt sa pangailangan ng isang company o ng isang nagpapagawa ng network. Very flexible kasi siya. Kung ano man ang gusto ng customer nyo, madaling i-set up ang hybrid topology. Kung ano ba yung bagay dun sa sistema na gusto mong i-adapt. So, ano naman ang disadvantage ng mga yan? So, ang disadvantage niyan, masyadong complex ang design. Kung medyo nagsisimula ka pa lang sa networking, medyo baka mahirapan ka kapag tiningnan mo yung flow ng system. Yun. At isa pang medyo hindi maganda rito, medyo may kamahalan yung hub para tugunan yung iba't ibang klase ng topology. Kapag ka gusto mong magparami ng topology, so kailangan mo ng hub, kailangan mo ng router, so ibig sabihin, another cost yun para sa'yo. So, ang isa pang disadvantage, usually, pag hybrid, malaking lugar ang sakop. Ibig sabihin nito, kailangan mo ng maraming wire, cooling system, at saka yung mga sophisticated network devices, such as router, hub, repeater. So, yung mga yan, kailangan mo kapag nag-setup ka ng hybrid topology.親にはぐれたひな鳥もいつかは優しい懐に帰る明日もあるだろうだのになぜ巡り会えぬ父の影泣くものか僕は男だ信じてるその日のことをこの手で父を抱きしめる日のことを野に咲く花も梅雨草もいつかは人と巡り合い語る夢もあるだろうだのになぜ訪れない幸せが泣くものか僕は男だ耐えて待つその日は来ると手を取り父と笑い合う日が来ると三日月覆う村雲もいつかは風が吹き払い輝